Isang litrato. Iyon ang unang bumungad kay Marco de Villa sa kanyang email. Isang litrato ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Bea, na masayang naglalaro sa slide ng playground malapit sa kanilang condominium sa Makati. Nakangiti ito, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang perpektong larawan ng walang malay. Ngunit ang kasunod na text sa ilalim nito ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mag-ingat ka, Mr. De Villa. Alam namin kung nasaan ang pinakamahalaga mong yaman. Naramdaman ni Marco ang unti-unting panlalamig ng kanyang dugo. Ang hangin sa kanyang marangyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower ay biglang naging mabigat at hindi sapat. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk. Hindi ito isang ordinaryong banta sa negosyo. Ito ay personal. Ito ay isang direktang pag-atake sa kaisa-isang bagay na hindi niya kayang mawala. Ang kanyang anak. Sa isang iglap, nawalan ng halaga ang lahat ng nasa paligid niya. Ang mga nagtataasang gusali na tanaw mula sa kanyang glass wall. Ang mga parangal na nakahilera sa estante. Ang tumataas na stock market report sa kanyang monitor. Ang lahat ng yun ay naging abo. Dahil sa isang sulok ng Maynila, ang kanyang munting anghel ay nasa panganib at pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Hindi. May magagawa siya. Mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang dinadial ang numero ng kanyang personal na driver. Mang Tonyo, anya, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ngunit sa likod nito ay naroon ang hindi maitatagong pag-aalala. Sir Marco, ihanda mo ang sasakyan, ang SUV, ngayon na. Pero sir, may meeting po kayo sa... Cancel everything! Putol ni Marco. At ihanda mo ang isang bag para kay Bea. Damit na sapat para sa isang linggo. Huwag kang magtatanong. Sundin mo lang ang utos ko. We are leaving in 15 minutes. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibaba niya ang tawag at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa desperasyon. Ang biyahe palabas ng Metro Manila ay isang malabong alaala ng mga nagkikislapang ilaw at nagbubuhol na trapiko. Si Marco ay nasa likod, katabi ang natutulog na si Bea sa car seat. Hinahaplos niya ang buhok nito. Ang puso niya ay kumikirot sa bawat paghinga ng bata. Dito lang siya nakakaramdam ng kapayapaan, dito lang sa tabi ng kanyang anak. Patungo sila sa San Mateo, Rizal, sa lumang bahay ng kanilang pamilya kung saan siya lumaki. Isang lugar na matagal na niyang tinalikuran, ngunit ngayon ay ang tanging kanlungan na naiisip niya. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya bilang ang makapangyarihang CEO na si Marco de Villa. Doon, siya ay magiging isang ama lang na nagtatago kasama ang kanyang anak. Ngunit tila pati ang tadhana ay kalaban niya. Sa kalagitnaan ng isang madilim at masukal na bahagi ng daan, habang ang malakas na ulan ay walang tigil na humahampas sa kanilang sasakyan, biglang umubo ang makina. Ilang saglit pa, tuluyan na itong namatay. Sir, mukhang may problema. Kinakabahang sabi ni Mang Tonyo. Sinubukan nitong i-start ang sasakyan, ngunit wala. Tanging ang tunog ng wiper at ang malakas na buhos ng ulan ang kanilang naririnig. Napamura si Marco sa kanyang isipan. Sa lahat ng oras, ngayon pa. Ang katahimikan ay binasag ng pag-iyak ni Bea na nagising mula sa pagkakatulog. Papa, I'm scared. Sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Niyakap niya ito ng mahigpit. Shh, baby. It's okay. Papa's here. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ramdam niya ang sariling pagkatakot. They were stranded. Sa gitna ng kawalan, sa isang lugar na walang signal ang cellphone. Ilang minuto na silang naghihintay, walang ibang sasakyang dumadaan. Tila sila lang ang tao sa buong mundo. Nang bigla, may isang maliit na ilaw silang natanaw mula sa di kalayuan. Isang anino ng isang tao,
na naglalakad palapit sa kanila, may hawak na payong. Agad na naging alerto si Marco. Hinigpitan niya ang yakap kay Bea. "Mang Tonyo, ilak mo ang mga pinto." Mahinang utos niya. Ang anino ay dahan-dahang lumapit hanggang sa tumapat ito sa bintana. Sa gilid niya, isang babae. Nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, basa ang ibabang bahagi ng laylayan. Ang mukha nito ay nababasa rin ng ulan, ngunit meron itong ngingiti na puno ng pag-aalala. Kumatok ito nang marahan sa bintana. Nag-aalangan man ay bahagyang binuksan ni Marco ang bintana. "What do you want?" tanong niya. Ang boses ay masungit at puno ng pagdududa. "Sir, nakita ko pong tumigil ang sasakyan ninyo," sabi ng babae. Ang boses ay malumanay. "Okay lang po ba kayo? Lalo na po yung bata. Umiiyak po yata." Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. Mukha itong simple, marahil ay taga roon lang. Sa leeg nito ay may nakasabit na maliit na lalagyan ng mga candy at sigarilyo na nabasa na ng ulan. Isang tindera. Nang makita ng babae si Bea na umiiyak, ang ekspresyon nito ay lalong lumambot. "Nako, huwag ka nang umiyak, ineng," sabi nito. Ang boses ay parang musika. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay. Isang maliit na manika na gawa sa tuyong dahon ng mais. Simple, pero may itsura. Itinapat niya ito sa bintana. "Para sa'yo. Pampaalis ng takot." Nagulat si Marco nang dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Bea. Tinitigan nito ang manika. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Dahil sa reaksyon ng anak, tuluyan nang ibinaba ni Marco ang bintana. Kinuha niya ang manika at iniabot kay Bea, na agad naman itong niyakap. "Salamat po," mahinang sabi ni Bea sa babae. Ngumiti ang babae, at sa ngiting iyon, may nakitang kakaibang sinseridad si Marco. Isang bagay na bihira niyang makita sa mundo na kanyang ginagalawan. Walang anuman. "Ako nga po pala si Liana," pagpapakilala nito. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang babaeng nagngangalang Liana, na sa isang simpleng galaw ay nagawang pakalmahin ang kanyang anak. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 10 minuto. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Marco. Isang ideya na desperado, biglaan, at marahil ay isang kabaliwan. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niya ng solusyon. At kailangan niya ito ngayon din. Tinitigan niya si Liana. Ang mga mata ay seryoso at tila sinusuri ang buong pagkatao nito. "Anong pangalan mo ulit?" "Liana Reyes po, sir." "Liana," pag-ulit niya, tila tinitimbang ang tunog ng pangalan. "May trabaho ka ba?" Nagulat si Liana sa tanong. "Nagtitinda-tinda lang po." "Bakit po, sir?" Hindi pinansin ni Marco ang tanong nito. Sa halip, diretsahan niyang sinabi ang alok na magpapabago sa kanilang mga buhay. "Babayaran kita ng 3 beses sa kinikita mo ngayon." Napakunot ang noo ni Liana, halatang naguguluhan. "Po?" Tumingin si Marco mula kay Liana patungo kay Bea na ngayon ay mahimbing ng natutulog yakap ang manika. Binalik niya ang tingin kay Liana. Ang desisyon ay buo na. "Maging tagapag-alaga ka ng anak ko." "Maging tagapag-alaga ka ng anak ko." Napatanga si Liana. Ang mga salita ng lalaki ay parang hangin na dumaan lang sa kanyang tainga. Hindi lubusang na proseso ng kanyang isip. Tagapag-alaga? Siya? Para sa anak ng isang estrangherong mayaman na ang sasakyan pa lang ay mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa? "Sir, pasensya na po, pero nagkakamali yata kayo ng kinakausap." Magalang ngunit mabilis niyang sagot. Isang hakbang paatras mula sa sasakyan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi na niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman din niya ay ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. May kung anong mali sa sitwasyong ito. Ang mga lalaking tulad nito, mayayaman, makapangyarihan, sanay na nakukuha ang lahat ng gusto, ay hindi basta-basta nagtitiwala sa mga taong tulad niya.
Hindi ako nagkakamali, mariing sabi ni Marco. Ang mga mata nito ay hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Nakita ko kung paano mo pinatahan ang anak ko. Iyon lang ang kailangan kong malaman. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan at kailangan ko siya ngayon. Pero, hindi po ako yaya. Nagtitinda lang po ako. Katwiran niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. I will pay you. Well, diin ng lalaki na para bang pera ang sagot sa lahat ng bagay sa mundo. Umiling si Liana. Salamat po sa alok, sir, pero hindi ko po matatanggap. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ang puso ay nagwawala. Bawat hakbang palayo sa kumikinang na itim na sasakyan na yon ay isang hakbang pabalik sa kanyang sariling mundo. Isang mundong simple at mahirap, ngunit isang mundong naiintindihan niya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niyang nag-aalala ang kanyang ina. Sinalubong siya nito ng isang tuwalya. Anak, saan ka ba nanggaling? Basang-basa ka ng ulan. Bungad ni Aling Nita, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May tinulungan lang po ako. Nay, tumirik po ang sasakyan sa may bandang kanto. Sagot niya habang pinupunasan ng buhok. Hindi na niya ikinuwento ang kakatwang alok. Para saan pa? Isa lang yung panandaliang kabaliwan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang banig, hindi mawala sa isip niya ang mukha ng batang si Bea at ang desperasyon sa mga mata ng ama nito. May kung anong kirot siyang naramdaman. Kinabukasan, tila ibinalik siya ng tadhana sa malupit na katotohanan. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, tumawag ang kanyang ina mula sa kanilang kapitbahay dahil matagal nang naputol ang linya ng kanilang telepono. Liana, anak? Ang boses ni Aling Nita sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Tumawag si Mang Turing. Yung pinagkakautangan natin. Napatigil sa paggalaw si Liana. Ang pangalan pa lang na yon ay sapat na para manlamig ang kanyang mga kamay. Si Mang Turing ang rentista na nagpautang sa kanila para sa pagpapagamot ng kanyang yumaong ama. Ano po ang sabi? Nay? Yung lupa? Humihikbing sabi nito. 1 linggo na lang daw ang palugit na ibinibigay niya. Kung hindi raw natin mababayaran ang buong utang, kukunin na niya ang lupa. Wala na raw pakiusapan. Gumuho ang mundo ni Liana. Ang lupa. Ang kaisa-isang yaman na ipinamana ng kanyang ama. Ang lupang tinayuan ng kanilang tahanan at pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Hindi pwedeng mawala iyon. Matapos ang tawag, hindi na siya nakapagtinda. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa matagpuan ang sarili sa likod bahay, sa maliit na taniman na paboritong lugar ng kanyang ama. Napaupo siya sa mamasa-masang lupa. Dito sila madalas mag-usap noon habang nagtatanim ito ng mga gulay. Ang lupa, anak, ay parang buhay, sabi nito sa kanya minsan. Alagaan mo at aalagaan ka rin niya pabalik. Dinakot niya ang lupa, naramdaman ang bawat butil nito sa kanyang palad. Ito ang alaala ng kanyang ama. Ito ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang mawala ito. Ngunit paano? Saan sila kukuha ng ganoon kalaking halaga sa loob lang ng 1 linggo? At doon, muling pumasok sa kanyang isipan ang alok ng estranghero. Babayaran kita ng 3 beses sa kinikita mo ngayon. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang business card na isinuksok sa kanya ng driver ng lalaki bago siya tuluyang umalis kahapon. Kinuha niya ito. Marco De Villa CEO. De Villa Group of Companies, napakalunok si Liana. CEO. Kaya pala, ang card ay makapal at may naka-emboss na gintong pangalan. Tila sumisigaw ito ng kapangyarihan at yaman. Ang pagtanggap sa alok nito ay parang isang kasunduan sa demonyo. Papasok siya sa isang mundong hindi niya alam. Maglilingkod sa isang taong hindi niya kilala. Ang kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya.
May pagpipilian pa ba siya? Ang kanyang pagmamalaki at pagdududa laban sa mga pangarap ng kanyang ama at sa kinabukasan ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang mga numerong nakasulat sa card. Bawat ring ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring may sumagot. Hello? Ang boses ay pamilyar, malamig at walang emosyon. Sir! Nabasag ang boses ni Liana. Si Liana po ito. Yung sa daan po kahapon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. I see, sabi lang nito. Nagbago na ba ang isip mo? Huminga ng malalim si Liana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ama na nakangiti sa kanya mula sa kanilang taniman. Ito na ang huling barahan niya. Sir, tinatanggap ko na po. Isang saglit na katahimikan muli na sinundan ng tunog ng pag-type sa isang keyboard. Maya-maya, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message alert, isang bank notification. Nanlaki ang mga mata ni Liana sa mga numerong nakita niya sa screen. Halos hindi siya makahinga. Ang perang iyon, sapat na para bayaran ang utang nila kay Mang Turing at may sobra pa. Bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay hindi nagbago. Advance yan para maayos mo ang problema ng pamilya mo. May susundo sa iyong sasakyan bukas. 6 a.m. sharp. At ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Liana doon, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang halaga ng pera ay tila kumikinang, ngunit sa kanyang pakiramdam, para siyang ipinagbili ang kanyang kaluluwa. Dumating si Liana sakay ng isang itim na van, eksaktong 6:00 ng umaga, tulad ng sinabi ni Marco. Dala nito ang isang maliit at luma ng maleta. Ang itsura ay halatang nag-aalangan at tila nalulula sa laki ng bahay at ng bakuran. Pinanood siya ni Marco mula sa bintana ng kanyang study sa ikalawang palapag. Nakita niya ang pagkamangha at takot sa mga mata nito habang tinitingnan ang matandang bahay na gawa sa bato at kahoy. Hindi niya ito sinalubong sa pinto. Hinayaan niyang ang kasambahay ang mag-asikaso. Para sa kanya, hindi ito isang panauhin. Isa itong empleyado. Isang solusyon sa isang problema. Ngunit ang solusyon na iyon ay tila may dalang sariling mahika. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dating tahimik at malungkot na bahay ay napuno ng isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Marco. Ang malakas at masayang halakhak ng kanyang anak na si Bea. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya sila sa hardin. Hinahabol ni Liana si Bea sa damuhan. Pareho silang tumatawa na para bang wala nang bukas. Pagkatapos ay umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga at tinuruan ni Liana si Bea kung paano gumawa ng korona mula sa mga bulaklak ng gumamela. Isang bahagi ni Marco ang nakaramdam ng kapayapaan habang pinapanood sila. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na puno ng takot at pag-aalala, nakikita niyang muli ang nangiti sa labi ng kanyang anak. Tila gumaan ng kaunti ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. May isang maliit na tinig sa loob niya na nagsasabing, marahil, tama ang kanyang naging desisyon. Ngunit may isa pang tinig, mas malakas, mas mapanlait, na sumisigaw ng pag-iingat. Ang halakhak na yon. Bigla, ang hardin sa San Mateo ay naging hardin ng kanilang penthouse sa Makati. Ang babaeng kasama ni Bea ay hindi na si Liana. Naging si Isabela. Maganda, sopistikada, at tumatawa rin habang itinutulak sa duyan ang noon ay 3 taong gulang pa lang na si Bea. Ganoon din ang tunog ng halakhak, masaya at puno ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, sabi ni Isabela sa kanya ng gabing iyon. Ang mga mata ay kumikinang. Hindi ko kayo kailanman iiwan. 1 linggo pagkatapos noon, iniwan sila ni Isabela.
Napapikit ng mariin si Marco, pilit iwinawaksi ang alaala. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Natutunan niya ang kanyang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang mga salita ay walang halaga. Ang pagtitiwala ay para sa mga hangal. Hindi. Hindi siya pwedeng maging kampante. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Bumaba siya mula sa kanyang study, dala ang isang folder. Naabutan niya sina Liana at Bea na papasok na ng bahay, pawis at masaya. Liana, tawag niya. Ang boses ay formal at malamig. Agad na napawi ang nangiti sa mukha ni Liana. Sir Marco, sagot nito, bahagyang yumuko. Sumunod ka sa opisina ko. Sa loob ng maliit na opisina, ang tensyon ay halos nahihipo. Inilapag ni Marco ang folder sa mesa sa pagitan nila. Isang kontrata. Basahin mo yan, utos niya. Nakalagay dyan ang lahat ng responsibilidad mo at ang mga patakaran sa bahay na ito. Ang pinakamahalaga, bawal kang gumamit ng cellphone habang kasama si Bea. Lahat ng tawag ay dadaan sa landline ng bahay. At higit sa lahat, ang relasyon natin ay striktong trabaho lang. Tagapag-alaga ka ng anak ko. Ako ang boss mo. Maliwanag ba? Bawat salita niya ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. Kailangan niya ng distansya. Kailangan niyang ipaalala hindi lang sa babae, kundi pati na rin sa sarili niya kung ano ang tunay na lugar nito sa buhay nila. Nakayukong kinuha ni Liana ang kontrata. Hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Opo, sir. Maliwanag po. Ang unang hapunan nila ng gabing iyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Bea, napagod sa maghapong paglalaro, ay tahimik na kumakain. Si Liana ay hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. At si Marco ay nakaupo sa dulo ng mesa. Pinagmamasdan silang dalawa. Nararamdaman ang bigat ng mga pader na siya mismo ang nagtayo. Ganito ang tama, sabi niya sa sarili. Ligtas, walang emosyon, walang gulo. Ngunit nang gumabi, habang sinusubukan niyang magtrabaho sa kanyang laptop, hindi siya mapakali. May kung anong kulang. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap sa syudad ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya dito sa probinsya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo patungo sa kwarto ni Bea. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang isang malambing at mahinang boses. Kumakanta si Liana. Isang lumang kundiman na madalas kantahin ng kanyang lola. Isang awit ng pag-ibig at kapayapaan. Nakatayo lang siya doon sa labas, nakikinig sa dilim. Naramdaman niya ang dahan-dahang paginhawa ng kanyang puso na para bang ang awit ay isang balsamong humihilom sa mga sugat na hindi niya alam. Nataglay pa pala niya. Nang matapos ang kanta, akma na sanang aalis si Marco nang marinig niya ang isang bulong. Ang boses ni Liana, puno ng sinseridad, na akala niya ay para lang sa natutulog na si Bea. Matulog ka na, Bea. Sana balang araw, maging masaya rin ang papa mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Marco. Tumama ito sa pinakasulok ng kanyang puso, sa isang lugar na matagal na niyang isinara at kinalimutan. Naiwan siyang nakatayo doon, hindi makagalaw, gulong-gulo. Dahil sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, may isang taong hindi humihingi ng kahit ano mula sa kanya. Bagkus ay humihiling para sa kanya. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bigat at tensyon ng mga unang araw ni Liana sa bahay ng mga De Villa ay dahan-dahang napalitan ng isang magaan at halos komportableng rutina. Ang mga pader na itinayo ni Marco ay naroon pa rin. Ang pagiging formal, ang pagtawag niya ng Sir, ang maingat na distansya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakakita si Liana ng mga maliliit na siwang. Mga siwang kung saan nasisilip niya ang tunay na Marco De Villa, hindi ang malamig na CEO. Nakikita niya ito tuwing umaga,
kapag ninanakaw nito ang ilang sandali para panoorin si Bea na naglalaro bago siya magkulong sa kanyang opisina. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-aalala nito kung kumain na ba sila, kahit na ang tanong ay idinadaan nito sa kasambahay. At higit sa lahat, nakikita niya ito kapag nasa hardin sila. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Bea na buuin ang isang puzzle sa sahig ng sala, may isang piraso na gumulong sa ilalim ng maliit na mesa. Sabay silang yumuko ni Marco para kunin ito. Sa ilalim ng mesa sa maliit at masikip na espasyo, ang kanilang mga kamay ay nagtama. Isang simpleng dampilang iyon, balat sa balat, ngunit para kay Liana, para iyong isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Naramdaman ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nag-angat siya ng tingin at nahuli niya ang mga mata ni Marco. Isang segundo lang silang nagkatitigan, ngunit sa isang segundong iyon, nakita niya ang pagkagulat at marahil isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Sorry sir, nauutal niyang sabi. It's okay. Mabilis na sagot ni Marco. Nauna nang tumayo at mabilis na bumalik sa kanyang laptop na para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Liana na may nangyari at ang pakiramdam na yon ay muling lumitaw kinabukasan. Habang nagdidilig sila ni Bea ng mga halaman, lumabas si Marco mula sa bahay. Akala ni Liana ay may iuutos ito, ngunit sa halip, lumapit ito sa isang hilera ng mga puting bulaklak. Alam mo ba kung anong tawag dyan, Bea? Tanong nito sa anak. Ang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Flowers po. Masayang sagot ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sampagwita, sabi niya. Hinawakan niya ang isang bulaklak ng buong ingat. Paborito to ng lola mo, sabi niya. Ang sampagwita ay simbolo ng kadalisayan at pag-asa. Napako si Liana sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo niyang si Sir Marco. Siya ay isang lalaking may magagandang alaala, isang anak na nangungulila sa kanyang ina. At sa kung anong dahilan, mas lalo iyong nagpabilis ng tibok ng puso niya. May pag-asa. Pag-asang marahil ay meron palang kabutihan sa likod ng lahat ng pait na dinadala nito. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling sirain. Nang hapong iyon, habang natutulog si Bea, sinamantala ni Liana ang pagkakataon para tawagan ang kanyang ina. Kailangan niyang lumayo sa bahay para hindi marinig, kaya nagtungo siya sa lumang bodega sa likod ng hardin. Kamusta po kayo, Nay? Ayos lang kami, anak. Ang perang pinadala mo ay nabayad na namin kay Mang Turing. Malaking ginhawa, sabi ni Aling Nita. Ngunit may bahid ng pag-aalala ang boses nito. Pero anak, tumatawag pa rin siya. Nagtatanong tungkol sa'yo kung ano raw ba ang trabaho mo dyan. Napalunok si Liana. Ano po ang sinabi niyo? Sabi ko, nag-aalaga ka lang ng bata. Pero makulit anak, tila may iba siyang gustong malaman. Biglang may tumawag sa kabilang linya ng cellphone niya. Isang unknown number. Nay, teka lang po, may tumatawag. Sinagot niya ang tawag. Hello? Liana, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na nagbibigay sa kanya ng bangungot. Si Mang Turing. Bakit po kayo tumatawag? Kinakabahang tanong niya. Huwag ka nang magkunwari. Tumawa ito ng mapanlait. Bayad na ang utang mo, oo. Pero alam nating pareho na kulang pa yan sa lahat ng interes at abala na idinulot mo sa akin. At alam ko rin kung sino yang amo mo. Nanlamig ang mga kamay ni Liana. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Talaga ba? Isang Marco de Villa, ang CEO ng De Villa Group. Malaking isda yan, Liana, at ang mga malalaking isda. Maraming impormasyon na nagkakahalaga ng malaking pera. Isang maliit na impormasyon lang naman ang kailangan ko. Hindi na kita guguluhin pagkatapos. Hindi ko gagawin yan. Mariing sagot niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Pag-isipan mo.
sabi nito. Baka mamaya, hindi lang pala yung lupa nyo ang may problema. Baka pati ang nanay mo magkaproblema. At ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Liana ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa pader ng bodega. Ang paghinga ay mabilis at mababaw. Anong gagawin niya? Liana, ayos ka lang? Halos mapatalon siya sa gulat. Si Marco. Nakatayo ito sa may pintuan ng bodega. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita ba nito ang reaksyon niya? Narinig ba nito ang usapan nila? Sir! Mabilis niyang pinulot ang cellphone at pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Okay lang po. Tumawag lang po si nanay. May problema lang po sa bahay. Tinitigan siya ni Marco. Alam niyang hindi ito naniniwala. Ngunit tumangulang ito. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Tumangulang din si Liana, hindi makapagsalita. Kinagabihan, para maibsan ang kanyang kaba, isinama niya si Bea sa labas para maglaro. Nanonood siya habang tinuturuan ni Marco si Bea kung paano magbisikleta ng walang training wheels. Ang tawa ni Bea sa tuwing muntik itong matumba, ang pasensya sa boses ni Marco habang tinutulungan itong tumayo muli. Ang eksena ay perpekto. Para silang isang tunay na pamilya. Sa isang saglit, nakalimutan ni Liana ang pagbabanta ni Mang Turing. Sa isang saglit, naramdaman niyang kabilang siya. Ngunit nang bumalik sila sa loob at kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, ang ilusyon ay nabasag. May isang text message doon, galing sa parehong unknown number. Alam kong nasa San Mateo si Marco de Villa para magtago. Isang maliit na impormasyon lang tungkol sa susunod niyang proyekto. Kapalit ng utang mo at ng kaligtasan ng pamilya mo. Ang mga salita ay tila isang lason na gumapang sa kanyang dugo. Napatingin siya kay Marco at Bea na masayang nag-uusap sa sala. At pagkatapos ay sa mensahe sa kanyang cellphone. Ang puso niya ay parang tumigil sa pagtibok. Ang umaga ay nagsimula sa paraang halos makalimutan na ni Marco kung paano pakiramdaman. Payapa. Ang amoy ng sinangag at sariwang kape mula sa kusina ay humahalo sa malinis na hangin ng probinsya. Mula sa bintana ng kanyang study, natatanaw niya si Bea at Liana sa hardin, nagtatawanan habang hinuhuli ang mga tutubi. Ang halakhak ni Bea ay tila musika na pumapawi sa lahat ng ingay at pangamba sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang linggo, ito na ang naging normalidad nila. Isang normalidad na hindi niya inakalang posible. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan. Ang matataas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng siwang. Hindi na niya tinitingnan si Liana bilang isang simpleng empleyado. Nakikita na niya ito bilang si Liana, ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang anak. Ang babaeng ang simpleng presensya ay nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na bahay. Hindi na niya kailangan pang mag-utos. Alam na ni Liana ang lahat. Mula sa paboritong pagkain ni Bea hanggang sa oras ng pag-inom nito ng gamot. At higit pa roon, tila alam din nito ang mga bagay na hindi sinasabi. Nakikita nito ang pagod sa kanyang mga mata at magtitimpla ng kape nang hindi niya hinihiling. Nakikita nito ang kanyang pag-aalala at titiyakin nitong masaya at ligtas si Bea. Bumaba siya para mag-almusal. Good morning, Papa! Masayang bati ni Bea. Tumatakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Good morning, baby! Sagot niya. Ginugulo ang buhok nito. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Liana na nag-aayos ng mesa. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit at magalang na ngiti. Good morning po, sir, sabi nito. Marco? Biglang lumabas sa bibig niya. Natigilan si Liana. Po? Marco. Pag-ulit niya, mas mahina sa pagkakataong ito. Just call me Marco. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng isang nangiti na mas totoo at mas maliwanag kaysa sa dati. Okay, Marco.
Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanilang dalawa, iyon ay isang malaking pagbabago. Umupo sila para kumain. Sa unang pagkakataon, ang almusal nila ay hindi nababalot ng katahimikan. Nagkukwento si Bea tungkol sa kanyang mga panaginip at si Liana ay nakikitawa. Si Marco naman, sa halip na magbasa ng balita sa kanyang tablet, ay nakikinig lang. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mapanganib, kaligayahan, at kasabay noon, ang takot. Dahil alam niya kung gaano kabilis maaaring bawiin ang lahat. At parang isang masamang biro ng tadhana, sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell sa gate. Isang mahaba at mariing tunog na tila pumunit sa payapang umaga. Agad na nagbago ang timpla sa loob ng bahay. Napatingin si Marco sa gate, ang kanyang mga sentido ay biglang naging alerto. Walang sino man ang nakakaalam na narito sila. Walang sino man ang dapat na maghanap sa kanila. Ako na po ang titingin, alok ni Liana. Huwag, dito ka lang. Bantayan mo si Bea. Mabilis niyang sabi. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at puno ng awtoridad. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay maingat. Ang isip ay naghahanda sa kung anumang panganib ang nag-aabang sa labas. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha nang buksan niya ang maliit na pinto sa tabi ng malaking gate. Ngunit hindi ang liwanag ang bumulag sa kanya, kundi ang babaeng nakatayo sa labas. Nakatayo doon si Isabela Gonzales. Mas payat, ngunit ganoon pa rin kaganda. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang damit ay simple, ngunit mamahalin. Ang mukha na minsang minahal niya, nang higit pa sa kanyang buhay. Ang mukha na nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi kailanman naghilom. Ang mukha na naging dahilan kung bakit hindi na siya muling nagtiwala. Ang mundo ni Marco ay huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng tunog, ang huni ng ibon, ang hangin sa mga puno, ang tibok ng sarili niyang puso ay naglaho. Marco, sabi nito, ang boses ay kasing lambing pa rin ng dati. You haven't aged a day. Ang bawat salita ay parang laso na nagumapang sa kanyang sistema. Ginigising ang lahat ng galit at sakit na pilit niyang ibinaon sa loob ng 3 taon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, patag, at malamig na parang yelo. I came for my daughter. Sagot nito. May luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isang eksena na kung ibang tao ang makakakita ay tiyak na maaantig. Ngunit para kay Marco, isa lang itong pamilyar na palabas. The great actress. Wala kang anak dito? Mariin niyang sagot. Akma na niyang isasara ang pinto nang pigilan siya nito. Marco, please. Pakinggan mo muna ako. Sa likod niya narinig niya ang mga yabag. Marco, okay ka lang ba? Ang boses ni Liana. Napalingon siya. Nakatayo ito sa may pintuan ng bahay, hawak sa kamay si Bea. Ang mukha ni Liana ay puno ng pagkalito, habang si Bea naman ay nagtataka kung sino ang kausap ng kanyang ama. Nang mga sandaling iyon, ang tingin ni Isabela ay lumipat mula sa kanya patungo sa bata. At doon, nakita ni Marco ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi at pananabik. Bea! Bulong nito, ang pangalan ay tila isang dasal. Naglakad ito papasok ng gate, nilampasan siya na para bang hangin lang siya. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa bata. Lumuhod si Isabela sa harap ni Bea. Ang laki-laki mo na anak, sabi nito. Ang boses ay basag habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Napatingin si Liana kay Marco, ang mga mata ay nagtatanong. Umiling lang si Marco. Isang senyas na hindi niya rin alam ang gagawin. Mula sa dala nitong mamahaling handbag, may kinuha si Isabela. Isang manika. Hindi ito gawa sa dahon ng mais.
Ito ay isang porselanang manika na nakasuot ng magandang bestida. Ang buhok ay kulay ginto. Mamahalin. Perpekto. Para sa'yo, baby. Sabi nito, iniabot ang manika kay Bea. Si Bea, sa kanyang kawalang malay, ay kinuha ang laruan. Namamangha sa ganda nito. Wow! Thank you po. Napangiti si Isabela sa gitna ng kanyang mga luha. Niyakap nito si Bea ng mahigpit. Si Marco at Liana ay nakatayo lang doon, mga estranghero sa sarili nilang mundo na biglang ginulo. Pagkatapos ng yakap, tumingin si Bea sa magandang babae na nasa harap niya. Pagkatapos ay lumingon ito, hindi sa kanyang ama, kundi kay Liana na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ng bata ay puno ng purong pagtataka. Sa isang mahina at inosenteng boses, nagtanong ito, Yaya, siya po ba ang mami ko? Yaya, siya po ba ang mami ko? Ang tanong ni Bea ay parang isang matulis na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Liana. Nanatili siyang nakatayo roon, hindi makagalaw. Hawak ang kamay ng bata, na ngayon ay tila napakabigat. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng sagot, ng kahit anong senyales, ngunit ang mukha nito ay isang blangkong pader, sarado, at hindi mabasa. Si Isabela ang sumagot. Ngumiti ito, isang perpektong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, baby, ako ang mami mo. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang pagbabago. Ang payapang mundo na binuo ni Liana sa loob ng bahay sa San Mateo ay unti-unting gumuho. Naging pang-araw-araw na bisita si Isabela. Palagi itong may dalang bagong laruan, bagong damit o mamahaling tsokolate para kay Bea. Ang bahay ay napuno ng mga bagay na kumikinang at bago. Mga bagay na hindi kayang ibigay ni Liana. Isang hapon, nakaupo si Isabela at Bea sa mamahaling carpet sa sala. Binabasahan ni Isabela ang bata mula sa isang malaki at makulay na storybook na may mga pop-up castles. Ang tawa ni Bea ay umaaling-aungaw sa buong kabahayan. Mula sa kusina, habang nagbabalat ng patatas, pinanood sila ni Liana. Pakiramdam niya ay isa siyang anino, isang multo sa eksenang dapat ay sa kanya. Ang mga simpleng kwentong bayan na alam niya ay tila walang halaga kumpara sa mga prinsesa at dragon sa librong hawak ni Isabela. Ito ang selos. Ito ang inggit. Isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Sinubukan niyang lumaban sa paraang alam niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang maliit na ibon mula sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ito ay isang bagay na pinagpuyatan niya, isang bagay na mula sa puso. Bea, tingnan mo ang ginawa ko para sa'yo. Masaya niyang sabi, iniaabot ang laruan. Tiningnan ito ni Bea, ngunit ang atensyon nito ay mabilis na bumalik sa porselanang manika na bigay ni Isabela na nakaupo sa tabi nito na parang isang reyna. Salamat po, Yaya. Pero mas maganda po si Princess Annabelle, sabi ng bata. Tinutukoy ang pangalang ibinigay nito sa manika. Ang mga salita, kahit walang mali siya, ay tumusok sa puso ni Liana. Ngumiti na lang siya ng pilit. Sige, laruin mo na lang yan. Tumalikod siya at tahimik na itinago ang ibong gawa sa dahon sa kanyang bulsa. Doon, sa loob ng kanyang palad, ang simpleng laruan ay naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang bawat araw ay isang laban na hindi niya alam kung paano ipanalo. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nabubura. Isang gabi, habang naghahanda siya ng gatas para kay Bea, narinig niya ang mga boses mula sa study ni Marco. Si Isabela at Marco nagtatalo. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ni Isabela ay malakas at malinaw. Ano bang gusto mong gawin ko, Marco? Magmakaawa? Ginawa ko na. 3 taon kong pinagsisihan ang lahat. Pero hindi mo mababago ang katotohanan. Dugot laman ko si Bea.
Ang mga salitang dugo't laman ay parang isang sampal. Napahawak si Liana sa pader para suportahan ang sarili. Oo, iyon ang katotohanan. Dugo at laman. Ano ang laban ng pag-aaruga at pagmamahal niya sa isang katotohanang kasing tigas ng bato? Siya ay isang hamak na tagapag-alaga lamang, isang pansamantalang kapalit. Nang sumunod na araw, tila dininig ng langit ang kanyang mga agam-agam. Nagising si Bea na may mataas na lagnat. Ang bata ay mainit na mainit at hindi mapakali. Natural, naroon si Isabela, dala ang isang basket ng prutas. Ngunit nang makita nito ang kalagayan ni Bea, ang namumulang mukha, ang pag-iyak, natigilan ito. Oh my God! Anong nangyari sa kanya? Tarantang tanong nito. Nakatayo lang sa may pintuan ng kwarto. Tila takot na lumapit. Dapat na ba natin siyang dalhin sa ospital? Si Marco ay halatang nag-aalala rin. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng gagawin, si Liana ay kumilos na. Sanay siya dito. Ang kanyang mga kapatid ay sakitin noong mga bata pa sila. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo, mga braso at binti ni Bea. Ang bawat galaw niya ay kalmado at puno ng kalinga. Papa, ang sakit ng ulo ko. Daing ni Bea, ang mga mata ay nakapikit. Shh, baby! Andito lang si Papa, sabi ni Marco, hinahawakan ng kamay ng anak. Yaya Liana. Bulong ng bata sa gitna ng kanyang pagkabalisa. Hinahanap ng maliliit nitong kamay ang pamilyar na presensya. Hindi si Mami ang hinanap nito, kundi si Yaya Liana. Agad na lumapit si Liana at hinawakan ang kamay ni Bea. Andito lang si Yaya, Bea. Huwag kang mag-alala. Humuni siya ng isang pamilyar na oyayi, ang kantang laging nagpapatulog sa bata tuwing gabi. Si Isabela ay nakatayo lang sa isang sulok, hindi makagalaw, isang estranghera sa sariling pag-aalala. Ang mamahaling damit at perpektong ayos ay tila walang silbi sa harap ng isang simpleng lagnat. Nakita ni Marco ang lahat. Nakita niya ang pagkataranta ni Isabela. At nakita niya ang kalmadong pag-aaruga ni Liana. Nakita niya kung kaninong kamay ang hinahanap ng kanyang anak sa oras ng pangangailangan. Magdamag na hindi natulog si Liana. Binantayan niya si Bea, pinalitan ng basang bimpo at tiniyak na komportable ito. Nang mag-uumaga, sa wakas ay bumaba na ang lagnat. Nakatulog siya sa isang silya sa tabi ng kama. Ang isang kamay ay hawak pa rin ang kamay ng bata. Nagising siya sa pagdampi ng isang kumot sa kanyang balikat. Si Marco, nakatayo ito roon. Ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang pinaghalong pasasalamat, paghanga at pagsisisi. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ngunit sa tingin na iyon, naramdaman ni Liana na may nauunawaan si Marco. Naunawaan nitong ang pagiging ina ay hindi lang sa dugo. Ito ay sa mga gabing walang tulog. Ito ay sa mga kamay na nag-aaruga. Ito ay sa pusong laging naroroon. Ngunit nang lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig, nag-aabang sa kanya si Isabela sa pasilyo. Ang mukha nito ay hindi na nag-aalala. Ito ay malamig at matigas. Magaling, sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang pagod na itsura. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. May diin sa mga salitang anak ko. Pero oras na para ibalik mo na siya sa tunay niyang ina. Ang imahe ni Liana na natutulog sa silya, ang isang kamay ay mahigpit na hawak pa rin ang kamay ni Bea, ay isang bagay na hindi agad nabura sa isip ni Marco. Sa sandaling iyon, nakita niya ang purong pag-aalaga. Walang kapalit, walang hinihintay. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan na posible pala. Ngunit ang mundo ni Marco de Villa ay hindi umiikot sa mga simpleng damdamin. Umiikot ito sa mga numero, sa mga panganib, at sa mga taong laging may gustong kunin mula sa kanya. Kinaumagahan,
Habang mahimbing pang natutulog si Liana at Bea, nagkaroon siya ng isang kumpidensyal na online meeting kasama ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang executive assistant at ang head ng security. Ang paksa, isang seryosong problema. "Sir, kumpirmado," sabi ni Anton, ang kanyang assistant, mula sa screen. "Mayroon tayong information leak." Ang mga paunang detalye ng Project Phoenix ay nakarating na sa kampo ni Sandoval. Ang timing ng kanilang mga galaw sa merkado ay masyadong perpekto. Naramdaman ni Marco ang pamilyar na panlalamig sa kanyang sikmura. Ang galit. Si Sandoval, ang kanyang mortal na kaaway sa negosyo, isang ahas na gagawin ng lahat para mapabagsak siya. "Since when?" Maikli niyang tanong. Base sa aming initial report, nagsimula ang leak humigit kumulang 3 linggo na ang nakakaraan. Eksakto po sa linggo kung kailan kayo umalis papuntang San Mateo. Ang mga salita ni Anton ay parang isang malakas na sampal. 3 linggo. Ang eksaktong panahon mula nang dumating si Liana sa buhay nila. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Sa isip ni Marco, ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa paraang ayaw niyang makita. Ang pagkasira ng sasakyan sa gitna ng kawalan, ang biglaang paglitaw ni Liana na parang isang anghel na hulog ng langit, ang pagtanggap nito sa alok kahit una itong tumanggi, ang mga palihim nitong paggamit ng cellphone sa bodega, ang takot sa mukha nito kahapon. Hindi maaari. Sinubukan ng isang bahagi ng kanyang isip na labanan ng konklusyon. Nakikita niya ang sinseridad ni Liana. Naramdaman niya iyon. Pero tinuruan siya ng karanasan na ang emosyon ay isang bitag at si Isabela ang kanyang pinakamalupit na guro. "Salamat, Anton. Keep me updated," sabi niya bago pinatay ang tawag. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nasusuklam siya sa sarili niya dahil sa iniisip niya, ngunit hindi niya mapigilan. Ang pagdududa, minsan na ipapasok sa isipan, ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Kailangan niya ng pruweba. Nang hapong iyon, habang naglalaro si Liana at Bea sa labas, pumasok si Marcos sa kanyang study. Kumuha siya ng isang folder na may markang confidential. Sa loob, inilagay niya ang mga pekeng dokumento, mga plano para sa isang Phase 2 expansion na katang-isip lang niya. Maingat niyang inilapag ang folder sa gilid ng kanyang mesa, sapat lang na makita at maabot. Ngunit hindi gaanong halata. Isang bitag. Gusto niyang makita kung kakagatin ito ni Liana. Pagkatapos, tumawag siya kay Isabela. Kailangan niyang harapin ang isang demonyo para maintindihan ang isa pa. "Ano na naman, Marco?" Sagot nito. Tila naiinis. "Gusto kong malaman ang totoo." Diretsahan niyang sabi. "Bakit ka bumalik? Pera ba ni Sandoval ang dahilan?" Narinig niya ang pagtawa ni Isabela sa kabilang linya. Isang tawang walang saya. "Lagi mo nalang iniisip na lahat ng bagay ay tungkol sa pera. At kay Sandoval, hindi ba maaaring nagsisisi na lang talaga ako? Hindi ako naniniwala sa'yo." Alam ko, humina ang boses nito. Pero balang araw, malalaman mo rin. Hindi lahat ng bagay ay itim at puti. Minsan, Marco, napipilitan lang tayong gawin ang isang bagay dahil wala na tayong pagpipilian. "Mga palusot," malamig niyang sagot bago ibaba ang tawag. Ang mga salita nito, napipilitan lang, ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Para sa kanya, iyon ay pag-amin ng pagkakasala, hindi paghingi ng pangunawa. Kinagabihan, napansin niya ang kakaibang kilos ni Liana. Ito ay balisa. Palaging sumusulyap sa cellphone at tulad ng inaasahan niya, pagkatapos niyang magpanggap na pumasok sa kanyang kwarto para matulog, nakita niya itong dahan-dahang lumabas ng bahay. Ang puso ni Marco ay parang pinipiga. "Huwag, Liana. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para kamuhian ka." Sinundan niya ito. Ang bawat hakbang niya ay tahimik at kalkulado.
Nagtago siya sa mga anino ng malalaking puno sa hardin. Nakita niya si Liana na naglalakad patungo sa isang maliit na eskinita sa likod ng kanilang bakod, isang lugar na madilim at halos walang dumadaan. Nagtago si Marco sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Sapat ang layo para hindi makita, ngunit sapat ang lapit para masaksihan ang lahat. Ilang sandali pa, isang lalaking nakamotorsiklo ang dumating. Isang lalaking magaspang ang itsura, malayo sa mga taong karaniwan niyang nakakasalamuha. Si Mang Turing, bagamat hindi pa ito kilala ni Marco, nakita niya ang takot sa mukha ni Liana habang kinakausap ito ng lalaki. Ang lalaki ay tila may sinasabing pagalit. Itinuturo pa ang daliri nito sa mukha ni Liana. Pagkatapos, ang eksenang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Marco. Mula sa kanyang bulsa may kinuha si Liana, isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay. Iniabot niya ito sa lalaki. Mabilis itong kinuha ng lalaki, binuksan, at sinilip ang laman. Pagkatapos ay tumango ito at mabilis na umalis. Naiwan si Liana doon, nakatayo sa dilim. Ang mga balikat ay nanginginig. Mula sa kanyang pinagtataguan, hindi narinig ni Marco ang kanilang pinag-usapan. Hindi niya alam na ang laman ng sobre ay isang sulat ng pakiusap. Ang tanging nakita niya ay ang katotohanan na binuo ng kanyang pagdududa. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ang babaeng nagsimulang maghilom sa kanyang mga sugat, ay palihim na nakikipagkita sa isang estranghero sa dilim at nag-aabot ng isang sobre. Para kay Marco, ang sobreng iyon ay naglalaman ng mga sekreto ng kanyang kumpanya. Iyon ang bayad para sa pagkakanulo. Isang malamig at nakakamatay na galit ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng isa na namang pagtataksil. Totoo nga, totoo lahat ng hinala niya. Naglakad pabalik si Liana sa bahay. Ang puso ay bahagyang gumaan. Ang bigat ng pagbabanta ni Mang Turing ay naroon pa rin. Ngunit sa pag-abot niya ng sulat na yon, isang sulat na puno ng pakiusap at pagmamakaawa na bigyan pa sila ng kaunting panahon, pakiramdam niya ay may ginawa siyang tama. Lumaban siya sa paraang alam niya nang hindi isinusuko ang kanyang prinsipyo. Isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Pag-asang marahil. Kung makausap niya lang si Marco nang masinsinan, kung maipapaliwanag niya ang lahat, baka maintindihan nito, baka matulungan pa siya nito. Ang pag-asang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na buksan ang pinto ng bahay. Ngunit ang pag-asang iyon ay namatay sa sandaling makita niya ang eksena sa sala. Ang silid ay madilim. Tanging isang maliit na lampshade sa sulok ang nakabukas. Ang liwanag nito ay lumilikha ng mahahaba at nakakatakot na mga anino. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang silyon, nakaupo si Marco. Hindi siya gumagalaw, para siyang isang estatwang gawa sa galit at yelo. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi na ang tingin ng isang amo o ng isang lalaking unti-unti na niyang nakikilala. Ito ay ang tingin ng isang estranghero, isang hukom na nakahanda ng ibigay ang kanyang sentensya. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang bawat salita ay mababa, kontrolado, at puno ng panganib. "Sir, Marco," nauutal niyang sagot. Agad na kinabahan. "Nakipagkita lang po ako sa..." "Huwag mo nang ituloy." Putol nito. Dahan-dahang tumayo. "Nakita ko ang lahat, Liana." Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at sinadya. Sa bawat hakbang nito palapit, isang hakbang naman ang gusto niyang iatras. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. "Nakita ko ang pakikipagkita mo sa lalaking iyon. Nakita ko ang pag-abot mo ng sobre." Huminto ito
Sa mismong harap niya, napakaliit niya sa kanyang paningin. Kaya sabihin mo sa akin, bulong nito, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Magkano? Magkano ang bayad sa'yo ni Sandoval para ipagkanulo ako? Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi, mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang laso na direktang ibinuhos sa kanyang puso. Ano pong sinasabi ninyo? Nalilitong tanong niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sandoval? Sobre? Wala po akong alam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Mula sa kanyang bulsa, dumukot ito ng isang makapal na bugkos ng pera. Ang perang yon na ibinigay niya bilang advance. Ibinato niya yon sa sahig, sa paanan ni Liana. Ang mga papel na pera ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Hindi pa ba sapat yan? Sigaw nito. Ang kontroladong galit ay sumabog na. O mas malaki ba ang alok niya? Ganyan ka na ba kadesperada sa pera na kahit ang kaligtasan ng anak ko ay kaya mong isugal? Hindi! Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napalitan na ng galit. Paano nito nasasabi ang mga bagay na yon? Hindi totoo yan. Sulat lang ang laman ng sobre. Sulat ng pakiusap para sa utang namin. Marco, maniwala ka. Sinubukan niyang abutin ang braso nito para ipakiusap, para ipaalam ang katotohanan. Ngunit marahas nitong iwinaksi ang kanyang kamay na para bang siya ay isang maruming bagay. Maniwala, umismid ito. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba ngayon lang ako nakakilala ng mga taong tulad mo? Mga taong nagpapanggap na mabait, mga taong gumagamit ng kahinaan ng iba para sa sariling kapakanan. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang maskara ni Marco, ang maskara ng CEO, ng nasaktang lalaki, ng mapagdudang ama, ay tuluyan ng bumagsak. At ang nakikita niya ngayon ay isang taong puno ng galit, isang taong binulag ng sarili nitong mga sugat. Hindi ako ganyan. Humihikbi niyang sabi. Talaga? Kung gayon, ano ka, Liana? Isang santo? Isang anghel na hulog ng langit? Tapos na ako sa mga fairy tale. Tapos na akong maging hangal. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita nito, ang lahat ng maliliit na sandali ng pag-asa, ang lahat ng namuong damdamin sa puso ni Liana, lahat ay nadurog, naging abo. Sa sandaling iyon, hindi na niya kinaya. Ang kanyang kamay ay kusanang kumilos. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa pagbagsak ng pera kanina. Natigilan si Marco. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang pisngi. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkagulat. Wala kang karapatan, sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang na nagmula sa kanyang nasirang puso. Wala kang alam sa pinagdaanan ko? Oo, mahirap lang ako. Oo, kailangan ko ng pera. Pero hindi ibig sabihin noon ay mabibili mo na ang pagkatao ko. Tinuro niya ang perang nakakalat sa sahig. Akala mo ba, lahat ng bagay sa mundo, kayang ayusin ang pera mo? Akala mo ba lahat ng tao, tulad mo na ang tingin sa kapwa ay isang transaksyon lang? Nagkamali ka, Marco. Nagkamali ka sa akin. Ang apoy sa mga mata ni Marco ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa. Isang malamig at patay na kawalan. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha. Umalis ka, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit mas matalas pa sa kahit anong sigaw. Napatanga si Liana. Umalis ka sa bahay ko at sa buhay namin. Pag-uulit nito, ang mga mata ay diretso at walang anumang bakas ng damdamin.
bago pa kita isuplong sa pulis. Pagkaalis ni Liana, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Ngunit hindi ito ang kapayapaan na hinahanap ni Marco. Ito ay isang katahimikan na malamig, mabigat, at puno ng kawalan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ni Liana. Ang hardin, kung saan sila nagtatawanan. Ang kusina, kung saan siya nagluluto. Ang sala, kung saan siya matiyagang nagtuturo kay Bea. Ngayon, lahat ay walang buhay. Ang katahimikan ay binasag ng isang tunog na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ang walang tigil na pag-iyak ni Bea. I want Yaya Liana. I want Yaya Liana. Paulit-ulit na sigaw nito mula sa kanyang kwarto. Sinubukan ni Marco na pumasok, na aluin ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling makita siya nito, lalo lang itong umiyak. Go away, Papa. You're bad. You made Yaya leave. Sigaw nito, ibinabato sa kanya ang mga unan. Ang mga salita ng sarili niyang anak ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isinara niya ang pinto. Napasandal siya roon, napapikit, at naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Inalis niya ang banta, pero bakit pakiramdam niya ay mas lalo lang siyang napunta sa panganib. Para makatakas sa iyak at sa sarili niyang mga iniisip, nagkulong siya sa lumang study ng kanyang ama. Isang lugar na bihira niyang pasukin, puno ng mga alaala ng isang lalaking pareho niyang hinangaan at kinamuhian. Ang silid ay amoy lumang libro at tabako. Maalikabok. Nagsimula siyang maglinis, mag-ayos ng mga gamit, kahit ano para lang maibaling ang kanyang atensyon. Habang inaayos niya ang mga libro sa isang aparador, napansin niya ang isang maliit at nakatagong kahon na gawa sa kahoy sa pinakalikod. May susi ito, ngunit kalawangin na. Sa kaunting puwersa, bumukas ito. Sa loob, hindi mga lumang litrato ang laman, kundi isang folder. Isang folder na may markang IG Personal. Ang inisyal, Isabela Gonzales. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga kopya ng bank transfer slips, mga legal na dokumento, at isang liham. Isang liham na hindi para sa kanya, kundi isang carbon copy ng liham na ipinadala ng kanyang ama sa pamilya ni Isabela. Ang mga salita ay malamig, direktahan, at walang awa. Isang alok, isang malaking halaga ng pera para sa negosyo ng pamilya Gonzales na nooy nalulugi. Ang kapalit, kailangang layuan ni Isabela si Marco. Kailangan nitong maglaho sa buhay nila. Kailangan nitong ipamukha kay Marco na pera ang pinili niya. Isang malinis na paghihiwalay. Nakasulat sa dulo. Para sa ikabubuti ng pangalan ng aking anak at ng pamilya, De Villa. Nabitiwan ni Marco ang mga papel. Ang mga ito ay kumalat sa sahig, tulad ng perang ibinato niya kay Liana kagabi. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang buong pundasyon ng kanyang galit. Ang pader ng pagdududa na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya iniwan ni Isabela dahil sa pera. Si Isabela ay itinulak palayo. At ginamit ng kanyang ama ang pera para gawin itong isang masakit na kasinungalingan. Kasabay ng katotohanan iyon, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang laptop na naiwan niyang bukas sa mesa. Isang email notification mula kay Anton. Ang subject, Urgent. Full report, Liana Reyes. Parang isang suntok sa sikmura, nanginginig siyang lumapit sa mesa at binuksan ng email. Nandoon ang lahat. Ang litrato ni Mang Turing na may detalyadong background bilang isang kilalang loan shark na may koneksyon sa isang fixer na direktang nagtatrabaho para kay Sandoval. Ang report ay nagsasabing si Liana Reyes ay isa lang sa maraming biktima ng death scheme ni Sandoval para makahanap ng posibleng pressure points sa mga kalaban nito. At ang pinakamatinding dagok sa lahat, ang tunay na source ng information leak ay natuntun na.
Isang junior executive sa accounting department na matagal nang binabayaran ni Sandoval, si Liana, ay inosente. Ganap na inosente. Napaupo si Marco. Ang dalawang katotohanan, ang tungkol kay Isabela at ang tungkol kay Liana, ay sabay na sumampal sa kanya. Umikot ang kanyang paningin. Narinig niyang muli ang bawat salitang sinabi niya kay Liana kagabi. Magkano ang bayad sa'yo ni Sandoval? Mga taong nagpapanggap na mabait. Tapos na akong maging hangal. Ang sampal ni Liana, ang mga luha sa mga mata nito, ang mga salita nitong puno ng sakit at katotohanan. Nagkamali ka, Marco. Nagkamali ka sa akin. Nagawa niya. Nagawa niya ang eksaktong bagay na ginawa ng kanyang ama. Hindi siya gumamit ng pera para itulak palayo ang isang babae. Gumamit siya ng isang bagay na mas malupit. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang sariling mga sugat para husgahan at parusahan ang isang taong walang kasalanan. Ginawa niyang kontrabida ang biktima. Siya ang naging halimaw sa kwento. Papa, ang mahinang tawag ni Bea mula sa labas ng pinto ay ang gumising sa kanya. Papa, I want my yaya. Tumayo si Marco. Ang isip ay biglang naging malinaw sa gitna ng kaguluhan. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Mabilis niyang dinampot ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang cellphone. Patakbo siyang lumabas ng bahay. Hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Sumakay siya sa sasakyan at pinaandar ito. Ang mga gulong ay umikit sa basang lupa. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng rumaragasang ulan, paulit-ulit niyang dinadial ang numero ni Liana. Ring. 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring. 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 The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Napahampas si Marcos sa manibela. Liana, sagutin mo. Please. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Kailangan niya itong mahanap bago pa mahuli ang lahat. Ang terminal ng bus ay maingay, magulo, at amoy usok at basang lupa. Para kay Liana, ito ang tunog at amoy ng paglaya o marahil ng pagsuko. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal, yakap ang kanyang luma at halos gutay-gutay ng maleta. Bawat patak ng ulan na humahampas sa yero ng bubong ay parang isang paalala ng mga luhang ibinuhos niya kagabi. Tapos na, babalik na siya sa San Mateo. Babalik siya sa kanyang ina, sa kanilang lupa, at sa buhay na simple. Susubukan niyang kalimutan ang mga mata ni Bea, ang mga pader na itinayo ni Marco, at ang mga siwang kung saan nasilip niya ang kaluluwa nitong nasasaktan. Susubukan niyang kalimutan ang maikling panaginip na minsan siyang naging bahagi ng isang pamilya. Isang bus na may karatulang San Mateo ang huminto sa kanyang tapat. Umugong ang makina nito, isang paanyaya para iwan na ang lahat. Ito na, tumayo si Liana, huminga ng malalim at nagsimulang humakbang. Liana! Ang sigaw na yon ay mas malakas pa sa ugong ng bus. Isang sigaw na puno ng desperasyon, isang boses na pilit niyang winawaksi sa kanyang isipan. Napahinto siya, ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Liana, please, huwag kang umalis. Naramdaman niya ang mga yabag na papalapit, mabilis at mabigat sa basang semento. At pagkatapos, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Si Marco. Basang-basa sa ulan. Ang mamahaling damit ay lukot na. Ang buhok ay magulo. At ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi pa niya nakikita kailanman. Patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay basag. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Liana, I'm sorry.
Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, mali ako. Mali ako sa lahat. Naramdaman ni Liana ang panunubig ng sarili niyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Huli na, Marco. Hindi, mabilis niyang sabi. Hindi pa huli. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Mang Turing, ang koneksyon niya kay Sandoval. Alam kong inosente ka. Liana, ako ang may kasalanan. Ako ang naging bulag. Ang pag-amin nito ay parang isang balsamo sa kanyang sariwang sugat, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Bakit ngayon lang? Hindi ito nakasagot kaagad. Sa halip, sa harap ng lahat ng tao sa terminal, sa gitna ng putik at ulan, dahan-dahan itong lumuhod. Napaatras si Liana sa gulat. Ang makapangyarihang Marco de Villa nakaluhod sa kanyang harapan. Dahil duwag ako, amin nito, ang tingin ay nakatutok sa kanya, puno ng kahihiyan. Dahil hinayaan kong ang mga sugat ng nakaraan ang magdikta sa akin. Patawarin mo ako, Liana. Hayaan mo akong itama ang lahat. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo nila. Ngunit ang mundo ay patuloy na umiikot at ang nakaraan ay laging humahabol. How touching! Isang boses ng babae, malamig at puno ng sarkasmo, ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Isabela. Nakapayong, perpekto pa rin ang itsura sa gitna ng kaguluhan. Marco, tumayo ka dyan. You're embarrassing yourself, sabi nito. Ang tingin ay matalim na nakatuon kay Liana. I came to talk to you. Alone. At para lalong guluhin ang lahat, isa pang boses ang narinig, mas magaspang at mas mapanganib. Ayan ka lang pala, si Mang Turing. Papalapit ito sa kanila, ang muka ay galit na galit. Hinablot nito ang braso ni Liana ng mahigpit. Akala mo ba matatakasan mo, ako ang amo mo, hindi sumasagot sa mga tawag ko? Napasigaw si Liana sa sakit at takot. Mabilis na tumayo si Marco. Ang pagsisisi sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mabangis na galit. Tinulak niya si Mang Turing palayo kay Liana. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Ang eksena ay naging isang kumpletong kaguluhan. Si Marco, nakatayo sa pagitan ni Liana at ng dalawang taong kumakatawan sa lahat ng multo ng kanilang buhay. Ang nakaraang pilit bumabalik at ang kasalukuyang puno ng panganib. Marco, let's go, sabi ni Isabela. Hinihila ang braso ni Marco. Hayaan mo na sila. This is not our fight. Ano bang ginagawa mo dito, Isabela? Galit na tanong ni Marco. Sinusubukan kitang iligtas. Sigaw nito pabalik. Mula sa kanya, mula sa gulo na to. Marco, alam ko na ang tungkol sa tatay mo. Alam kong pinilit niya akong umalis, kaya ako bumalik. Para sa tin, para sa pamilya natin. Samantala, muling hinawakan ni Mang Turing si Liana. Halika dito, mag-uusap tayo. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago kay Liana. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng tapang. Tapang na nagmula sa sakit, sa pagmamahal, at sa pag-unawa sa sarili niyang halaga. Humarap siya kay Mang Turing. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na ako takot sa'yo, sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Hinila niya ang kanyang braso ng buong lakas. At sa pagkagulat ni Mang Turing, nakawala siya. Nakita ni Marco ang lahat. Ang pag-amin ni Isabela, ang pagbabanta ni Mang Turing, at ang biglaang katapangan ni Liana. At sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Humarap siya kay Isabela. Pinapatawad kita, Isabela, sabi niya. Ang boses ay kalmado na. Pinapatawad kita sa nakaraan. Ngunit tapos na yon. Tumingin siya kay Liana. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at desisyon. Ang hinaharap ko ay narito. Pagkatapos ay humarap siya kay Mang Turing. At ikaw, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Mananagot ka sa lahat ng ginawa mo sa kanya. Tila isang senyales, biglang may mga pulis na dumating mula sa kung saan, mabilis na lumapit at pinusasan si Mang Turing.
Mula sa likod ng mga pulis, lumitaw si Anton, ang assistant ni Marco. Hawak ang isang cellphone. Natigilan si Mang Turing at Isabela. Naiwan sa gitna ng lahat sina Marco at Liana. Tumingin si Isabela sa kanila. Kay Marco na nakatayo sa tabi ni Liana, ang kamay ay nakaalalay na para protektahan ito. Nakita niya ang koneksyon na hindi na maibabalik pa sa kanya. Isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng tunay na pagkawala. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo, papalabas ng terminal, papalabas ng kanilang buhay. Sa wakas, silang dalawa na lang ang natira. Sa gitna ng ulan na ngayon ay unti-unti nang tumitila. Liana. Simula ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi na niya kailangang magsalita. Tumango si Liana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At doon, sa gitna ng maingay na terminal, niyakap niya si Marco. Isang yakap na nagsasabing sapat na ang lahat. Isang yakap ng kapatawaran, pagtanggap, at isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ulan na sumaksi sa kanilang paghihiwalay at muling pagkikita ay napalitan na ng mainit at maliwanag na sikat ng araw sa San Mateo. Ang mga iskandalo na kinasangkutan ni Sandoval matapos mahuli si Mang Turing at umamin ito sa lahat ng ilegal na gawain ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Marco, ang ingay na yon ay tila napakalayo na. Ang mundo niya ay umikot na lamang sa loob ng lumang bahay na bato at sa malawak na hardin nito. Hindi na sila nagtatago. Pinili nilang manatili. Dahil dito sa San Mateo, natagpuan nila ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa Makati. Kapayapaan. Isang umaga, dinala ni Marco si Liana at ang kanyang ina, si Aling Nita, sa kanilang taniman. Dala ni Marco ang isang pamilyar na brown envelope. Sa pagkakataong ito, hindi ito naglalaman ng kasinungalingan o pera para sa pananakit. Aling Nita, sabi niya, ang boses ay puno ng respeto. Para po sa inyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ng matanda ang sobre. Sa loob, naroon ang orihinal na titulo ng kanilang lupa. Malinis, walang utang, nakapangalan sa kanila. At sa likod nito ay isa pang dokumento, isang deed of sale. Binili na rin ni Marco ang mga katabing lupa para palawakin pa ang kanilang taniman. Napaiyak si Aling Nita. Hiho, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, sabi ni Marco. Ang mga mata ay nakatingin kay Liana na tahimik na lumuluha sa gilid. Utang ko po ito sa anak ninyo. Itinuro niya sa akin ang mga bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Nang hapong iyon, isang sulat ang dumating para kay Marco. Galing kay Isabela. Maikli lang ito. Marco, nasa ibang bansa na ako. Nagsisimula muli. Siguro, ito talaga ang para sa atin. Huwag mong hayaang ang mga multo ng nakaraan, lalo na ang mga pagkakamali ng mga magulang natin, ang magdikta sa kinabukasan mo. Maging masaya ka. Maging masaya kayo. Pakiyakap na lang si Bea para sa akin. Isabela. Tinupi ni Marco ang sulat at itinabi. Walang galit. Walang sakit. Tanging pagtanggap. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Bea, naupo sila ni Liana sa veranda. Nakatanaw sa mga bituin. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ngunit hindi ito ang katahimikan na puno ng tensyon, kundi isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Natakot ako noon, biglang sabi ni Liana, binabasag ang katahimikan. Natakot akong hindi ako sapat, na ang pagmamahal ko ay hindi kailanman magiging kasing halaga ng dugong nananalaytay sa pagitan nila ni Bea. Huminga ng malalim si Marco at inabot ang kamay ni Liana. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Malika, sabi niya, ang boses ay seryoso. Ang dugo,
ay nagsasabi lang kung saan ka nanggaling. Pero ang puso, ang pag-aaruga, ang pagmamahal, iyon ang nagsasabi kung saan ka nabibilang. Tumingin siya sa mga mata nito. At dito ka nabibilang, Liana, sa tabi namin ni Bea. Hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nag-aapoy sa pagnanasa, kundi isang halik na malalim, matamis, at puno ng pangako. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sugat at nagbubukas ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang taon, ang hardin sa San Mateo ay mas lalong naging makulay. Isang hapon, ang pamilya de Villa ay nasa labas. Si Bea, ngayon ay isang masayahing dalagita, ay tinuturuan ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Isang lalaki na kamukhang kamukha ni Marco at isang babae na may mga ngiti ni Liana kung paano magdilig ng halaman. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang bagong puno na nakatanim. Mas maliit pa ito, ngunit malusog ang mga dahon. Ito ang punong itinanim nilang tatlo. Siya, si Liana at si Bea, noong araw na nagpasya silang manatili. Isang simbolo ng kanilang pamilya. Isang pamilyang itinayo, hindi mula sa dugo, kundi mula sa pagpili. Pagpiling magmahal, magpatawad at maghilom. Niyakap ni Marco si Liana mula sa likuran habang pinapanood nila ang kanilang mga anak. Isinandal ni Liana ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Ang samyo ng mga bulaklak at ng basang lupa ay pumuno sa hangin. Ito ang amoy ng tahanan. Naalala mo ba yung unang gabi mo dito? Bulong ni Marco. Narinig kitang bumulong na sana maging masaya rin ako. Ngumiti si Liana. Natupad ba? Hinigpitan ni Marco ang yakap. Higit pa, sagot niya. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal muli. Kayo ni Bea, kayo ang tahanan ko. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng halakhak ng kanilang mga anak, ang dalawang pusong minsan ay nasugatan, ay tuluyan ng naghilom, magkasama at buo. At dito, nagtatapos ang kwento ni Marco, Liana, at ng kanilang pamilyang binuo ng puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang karanasang puno ng iba't ibang emosyon at isang malaking karangalan para sa akin na ibahagi ito sa inyo. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Marco, ang tapang at sakripisyo ni Liana, at ang pag-asang dala ng munting si Bea. Nais kong iparating sa pamamagitan nila ang isang simpleng mensahe, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa pagiging perpekto. Ito ay natatagpuan sa kakayahang magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pagpiling magtiwala muli kahit minsan nang nasaktan. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. Sana ay ipaalala nito sa atin na ang pamilya ay hindi lamang nakabase sa dugo, kundi sa pag-aalaga, sa pag-unawa at higit sa lahat, sa pagmamahal na kayang hilumin ang kahit anong sugat. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwan ninyo ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, lagi ninyong tatandaan na ang bawat puso ay may kakayahang magmahal muli. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.